Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Phoenix Suns ay may projected starting 5 ngayon ni Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Ryan Dunn at Mark Williams. At oo, si Devin Booker na ang tatayo bilang point guard ng Suns sa 2025-2026 NBA season. Napanood na nga natin ito 2 season ang nakakalipas nang alisin nila si Chris Paul at hindi naging maganda ang kinalabasan nito. Turnover machine nga si Devin Booker at hindi mo naman siya masisisi dito. Shooting guard nga siya. Lumaki siya na minomodel niya ang kanyang game kay Kobe Bryant at Klay Thompson. At sa gitna ng kanyang prime ay bigla nga itong gustong gawin ng Phoenix Suns sa point guard. Hindi nga siya tulad nila Luka, Cade Cunningham or SGA na kayang maging point guard at least for the whole game. Subalit gusto nga ng Phoenix Suns na makasabay sa mga nauuso ngayon na big guards, kaya naman pinipilit nila na gawing point guard ito kahit na hindi ito ang kanyang natural position. Bukod nga sa kailangan niyang gumawa ng 30 points per game para sa Suns, ngayon nga ay trabaho na din niya na matiyak na may equal opportunities ang kanyang mga kakampi. From a score-first mindset ay kailangan niyang i-shift ang kanyang mentality to a facilitator at kailangan niyang bumalik sa score-first mindset kapag kailangan na ito ng kanyang team at hindi nga lahat ay may kakayahan na gawin ito mga kaibigan sa isang game. Sinubukan nilang na gawing point guard si Booker nang dumating si Bradley Beal at inalis nila si Chris Paul at hindi ito naging matagumpay. The next season ay kinuha nila si Tyus Jones at ngayong umalis na ito ay sinubukan nilang kunin ulit si Chris Paul. Subalit matapos na punta ni Chris Paul sa Los Angeles Clippers, di labas sumuko na ang Phoenix Suns na maghanap ng point guard kahit na available pa din sa free agency sila Josh Giddey, Russell Westbrook, Malcolm Brogdon at Quentin Grimes. Kahit nga sa bench nila ay pipilitin ng Phoenix Suns si Grayson Allen na shooting guard ang natural position na maging point guard din. Expected ang Phoenix Suns na mag-perform ng better ngayong season kumpara sa nakaraang season. Subalit gaano nga ba kalaki ang kanilang magiging improvement? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Luka Doncic. Madami nagsasabi na bakit ba hindi pa pumipirma si Luka ng kanyang contract extension sa Los Angeles Lakers. Well, ang madaling sagot dyan ay dahil hindi pa ito legal sa ngayon. August 2 pa nga ang official date kung saan pwedeng pumirma ng contract extension ng mga players at hindi naman si Luka yung tipo na magko-commit ito prior via verbal agreement at ipapadaan pa niya sa media. Hindi nga ganito si Luka. Subalit nalaman natin na pipirma ito ng extension sa Lakers dahil ang coach niya sa kanyang national team ang nagsabi na sa August 2 ay lilipad ito patungo sa Amerika para ayusin ang kanyang mga obligasyon dito at agad din itong babalik sa August 4 para mag-training kasama ang kanilang national team para sa darating na Eurobasket. So obviously ay alam na nga natin kung anong gagawin niya sa Amerika sa August 2 at ito nga ay ang pipirma ng contract extension. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?